more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid dito po sa Red Cross sa Radyo Pilipinas at syempre ngayon araw ng huling araw po tayo ng buwan ng September 29 bukas pala ang 30. Okay. At malapit nang mag-October ilang days na lang before Christmas at inaanyayahan namin kayong subaybayan ng ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon at syempre isang mabagyong panahon ngayon ng ating nararamdaman dahil meron tayong bagyo na nandiyan sa may parteng norte, si Bagyong Julian at syempre ang ating Philippine Red Cross, ang mga volunteers natin ay nakaantabay dyan sa mga anumang mangyayari at magre-report sa atin at syempre ating re-respondihan ng mga mangailangan ng tulong at inaanyayahan namin kayo hanggang alas 4 ng hapon. Tayo ay napapanood sa ating Digibox at sa For the Box at sa syempre tayo ay napapakinggan Radyo Pilipinas 738 kHz at napapanood din tayo sa ating Facebook Live Kalinga Hatid at Radyo Pilipinas FB page at tayo ay napapakinggan din sa 738 kHz at yan po syempre nais nating pasalamatan ang bumubuo ng programa natin mula sa Presidential Communication Office. Siyempre ang ating Secretary Cesar Chavez, ang ating Director ngayon na si Dindo Amparo at siyempre ang ating Station Manager Alan Alyanigue, si Sir Ray Sampang at si Sir Maki sa technical side, Sir Oli Lopez at Ma'am Joy Timindan. Sa Philippine Red Cross naman ang ating Chairman ng CEO Richard J. Gordon, kasama ng ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon, at ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ang iba pang Board of Governors at mga Board of Directors ng ating mga chapter kasama ang mga Red Cross Volunteer at Red Cross Youth. Okay, hindi na natin patatagalin pa. Makakasama natin via Zoom ang ating laging kasama dito sa ating programa, ang ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, Governor Cora. Yes, maraming salamat, Edison. At gusto kong sabihin, I'm very proud na may message si retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. na pinadala niya, na tinext niya. Today, this beautiful Sunday, the 29th of September, let us accept the challenge to be the first. The first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. The first to forget is the happiest. The first to pray, love, and serve is among God's closest. As today is the feast of Saint Michael, the Archangel, the patron saint of my hometown, Argao, Cebu, let us pray that He protects and defends us in our journey to be first. Maraming salamat po kasi nanuniwala kayo sa ginagawa namin sa Philippine Red Cross. At tamang-tama, Edison, nandito na yung mga panauhin natin. Opo. Si Perlina S. Almase, Chapter RCY Advisors League President, PRC Quezon City. Yes. Pagpakita ka na, Perlita. Perlina. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you. Mag-picture ka na. Wala ka pang picture. Buksan mo yung video mo, Ma'am Perlina, para makita ka ni Ma'am Cora. Tapos si Mr. Mark Dave Felipe, Chapter RCY Advisors League President, PRC Ilocos Norte Chapter. Mark, Yes, thank po. you.
Si Yes po, Miss ma'am. Good Michelle afternoon. Emmy Vanguardia, Chapter Service Representative for RCY Health, Iligan Chapter. Yes. Kompleto na tayo. Kompleto na ang Ricados, no? Yes. Mag-greet muna kayo, no? Perlina, una. Greet ka muna sa ating programa. Sunod si Mark at tapos si Michelle. Go ahead. Ayan, magandang hapon po sa lahat, sa ating Ayan. mga manonood sa ating programa ngayong hapon, Kalingang Red Cross. Naway mabigyan namin ng magandang balita ang ating mga manonood. Again, magandang hapon po sa lahat. Correct. Si Mark. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. And sa mga nanonood din po sa ating Facebook Live, good afternoon po. Thank you, Mark. Si ano naman? Si Michelle Emmy Vanguardia. Go ahead. Good afternoon po sa lahat, maayong hapon sa mga nanonood ng live po. Hello. So simulan na natin ang interview sapagkat kayo ang bida dito, no? So nagpakilala na kayo. Saan ba kayo eskwelahan nag-aaral para kayo ay nagtuturo? Go ahead. So simulan natin kay Perlina. Ayan, so again po, magandang hapon sa lahat. Ako si Ginang Perlina Almaced, RCY Advisors League President ng PRCQC. At the same time, the RCY Advisor of Santa Lucia High School since 2005 to 2020. And now, I am a 3-year advisor at Doña Rosario High School here in Quezon City also, ma'am. Oh, si Mark, Ilocos Norte ito. Mark. Yes po, again, I would like to greet po yung mga Facebook live viewers po natin. I am Mr. Mark Dave M. Felipe. Ako po taga Ilocos Norte, medyo malayo-layo po. And I am the currently advisor of the RCY Council dito sa aming eskwelahan sa Ilocos Norte College of Arts and Trades, and currently the president of the RCY Advisors League dito po sa Ilocos Norte. Oh, si Michelle from Iligan. Hi po. Again, I am Michelle Emmy Vanguardia. I am the current chapter service representative for Red Cross Youth and Health po. So I've been a volunteer since 2005 and then 11 years po na volunteer and 8 years as staff po. Thank you very much kasi gusto naming malaman bakit sa Philippine Red Cross nyo bakit kayo naging volunteer sa Philippine Red Cross. Pero si Perlina is you are also teaching pala, no? Sige, Yes, bakit Philippine Red Cross ang nais yung nag-volunteer kayo? Go ahead. Balik tayo kay Perlina, Okay, so, Mark, and Michelle. good afternoon again. Alam naman natin na lahat ng Philippine Red Cross ang isa sa premier and prestigious humanitarian organization sa buong mundo. Isa sa mga dahilan ay ang pagnanais kong makatulong sa kapwa, matuto sa mga bagong kasanayan tulad ng first aid, CPR, disaster preparedness, at maging bahagi ng pagtaguyod ng kabutihan at magkaroon ng positibong epekto sa aking komunidad, lalo sa aking mga mag-aaral sa ating paaralan. Dahil alam natin na ang mga bagay na ito ay dapat matutunan ng mga bata. At tayo mismo, mga advisors, ang isa sa mga mag-guide sa kanila. Yun po, kaya naging interesado po ako na mag-volunteer sa Red Cross dahil dito po nila ito matututunan. Kailangan mismong kayo convinced. What about si Mark? Kasi Advisors League ka president, sa Ilocos Norte. Paano mo nagagawa yung function mo? Ano ba talaga yung kasi advisor ka, that means nagtuturo ka sa eskwela, hindi ba? Okay, Yes. anong tinuturo mo naman? Ako po ngayon nagtuturo ng Filipino subject, grade 8, junior high school po ang aking hawak ngayon. Okay. And to answer the question, bakit sa Philippine Red Cross ko ninais maging isang volunteer? Medyo mahaba yung kwento. I started my volunteer. Kahit na mahaba, makikinig kami sa'yo. Maraming salamat po, Governor. Sa katunayan, nagsimula ako sa Red Cross way back when I was in high school pa, 2005 nung kilala ko ang Red Cross. And I was then an active member of the CAT
yung CAT pa po ang, kumbaga, na-involve ako sa CAT, and then luckily, the chapter administrator of RCY sa aming sa Ilocos Norte tapped our school na maging participants ng basic leadership training. And our advisor din, kami yung kumbaga nilagay nila na participants sa BLT na yon. And that was the first time na nakilala ko yung Red Cross. And since then, since I was still then young, I am looking for an adventure, kumbaga adventure. The chapter invited us, yung mga bata, mga CAT, mga pabibo kami noon. They invited us to help them pack relief goods. Nagpack po kami ng mga relief goods. And it's kinda iba yung pakiramdam na nagpapak ka ng relief goods na alam mo na parang mapupunta ito pantulong sa mga nangangailangan. And maliban dun sa pagpapak ng relief goods, kumbaga din isinama rin kami ng chapter namin sa pag-deliver ng mga relief goods nito during calamity. And since then, sabi ko, I do like this experience. Natutunan ko, I learned to love Red Cross because of that specific experience lang na iniaabot ko sa mga nangangailangan, yung mga pack relief goods na aming inihanda. So parang it gave you a feeling good, di ba? Yes. Feeling good experience. And I Yes. suppose si Michelle can also share what is happening in Iligan at bakit ka na-engage. Michelle? Since volunteer ako noong 2005, same with Sir Mark, during CAT din, but my goal during that time is parang sumama lang sa mga kabarkada, hindi yung tumulong or anything, but along sa journey ko with Red Cross, with trainings, and then meeting with other RCY members from other schools, and then nai-engage na din kami sa mga disaster-related activities. Dun din, the rest is history. And until now, even though I'm staff, kinoconsider ko pa rin yung self ko as a volunteer pa rin po, by heart. I am proud that I have been to, of course, Quezon City, Ilocos Norte, and Iligan chapter. They all offer distinct experiences. Pero siguro, ano ang pakiramdam nyo to become a volunteer ng Philippine Red Cross? Do you have a sense of pride? Do you feel challenged? Ano yung feeling mo? Si Perlina uli, and then si Mark, and then si Michelle. Yes, ma'am. Okay, magandang hapon. So, yun nga po, halo-halong emosyon ang aking nararamdaman. Nung nag-volunteer ako sa Philippine Red Cross kasi unang-una talagang nakaramdam ako ng kasiyahan at pagmamalaki yung time na nakatulong ako sa ating mga kapwa mamamayan. Nagkaroon din ako ng pag-asa at naramdaman ko yung pagkakaisa ng mga mamamayan, no? Yung tulong, yung tutulungan mo, kahit hindi mo kilala, ay masaya sila. Naiparamdam sa iyo yung pasasalamat nila. So At nagkaroon ka nagkaroon ng sense of fellowship, di ba? Yes po, fellowship? yes po. Oo, Yes po, correct. ma'am. Then, pagiging makabuluhan, yung ibig sabihin yung may saysay din pala yung ating, kahit simple lang yung naitulong mo sa kanila, para sa kanila malaking bagay na yon. At lalong-lalo na yung mga lesson learned doon sa time na nandun ka sa senaryo. Marami kang natutunan doon. At of course, nakaka-proud yung maging bahagi ka ng Philippine Red Cross kasi ang Philippine Red Cross hindi po basta-basta organization yan. At hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging bahagi nito. So of course, masaya. Talagang masaya. Naramdam mo yung masaya ka dahil naibahagi mo, malaya kang naibahagi sa mga estudyante mo yung mga experiences mo sa Red Cross. At higit sa lahat, masaya dahil marami akong mga estudyante na impluensyahan na maging bahagi at nag-volunteer sa Red Cross. Hanggang ngayon ay nandyan pa rin sila para mag-serve sa ngalan po ng Philippine Red Cross. Kumbaga, yung kagustuhan ko na makatulong ay na-extend ko sa mga estudyante ko na sila na rin po nagtuloy-tuloy. Yun po, ma'am. So na-multiply mo sarili mo. Yes po, ma'am. Okay. Si Mark naman, did you make a mark with with the other students because you are advisor, no? So that means
naniniwala yung mga estudyante sa'yo dahil advisor ka. Diba? Yes po. Ano Anong naging experience mo? Go ahead. ano yung pakiramdam ko bilang volunteer ng Red Cross? Actually, hindi ko po mai-describe in few words lang, ano. But happy, ano, kasi since na-involved po ako sa Red Cross, nagkaroon po ako ng sense of, kumbaga, belongingness, napasama ako sa grupo ng mga professionals. Gusto ko lang balikan may history, ano, kung paano ako nakapasok sa Red Cross. I was then like 14 years old nung pumasok ako sa Red Cross, fourth year high school. And ang mga naging kasama ko sa organization namin, sa chapter namin, puro mga professionals, yung mga young professionals. And then kapag hinahanap ako ng aking pamilya, kapag medyo gabi na, or Saturday, Sunday, wala ako sa bahay, kapag tinatanong nila nasan ako, at ang sasabihin ko lang, nasa Red Cross ako, and no more other questions. Kumbaga, kampante na sila na, okay, nasa Red Cross ako. Kahit na madaling araw na rin minsan ako nauuwi, kasi nga talaga iba yung bonding na meron kami ng mga kapwa ko volunteers. And ayun nga po, up until na, kung sino yung mga kakilala ko noon, kami pa rin naman yung mga magkakasama kung kami po yung nagkakaroon ng oras sa isa't isa. Thank you very much. And of course, not to be outdone, si Michelle din. Kasi alam ko yung Iligan is very, hindi madaling marating ang Iligan. You really have to go out there. But it's a beautiful place. And I am proud to say that I have been there. So Michelle, ikwento mo naman yung pakiramdam pagiging volunteer ng Philippine Red Cross. For me po, Gov, is the sense of joy na hindi mababayaran ng pera yung mga ginagawa mo. Like, in times of disaster, even though wala kayong tulog or kayo ng mga relief goods, and then that day na binigay nyo yon and yung mga client nyo na binigyan ng relief is nag-say ng thank you, yung joy talaga na binibigay is hindi talaga nababayaran ng pera. And until now, nahuhold ko pa rin yun na joy sa mga activities ni Red Cross. So, yun po. Kasi parang ibig sabihin as volunteer, marami kayong natutunan, no, in your engagement activities. Pero siguro like anything else, everything else, ano yung more than the usual, yung parang unforgettable experience, parang karanasang hindi makakalimutan na ikwento nyo sa akin, starting with Perlina, Mark, and of course, si Michelle. Go ahead, Perlina. Ayan, so again, isa sa mga unforgettable experience. Sige, go ahead. Yes po, marami pong mga karanasan na experience ko sa Red Cross. So, isa sa mga ito yung mga nakakaantig sa akin puso yung pagkakataong makatulong sa mga biktima ng malalakas na bagyong habagat. No, nagkanda kami ng monitoring. After Ondoy, may habagat noon dito sa place namin. So, isa ko doon sa nag-monitor ng mga taong nasalanta ng baha. And at the same time, relief operation. So, nag-conduct ng relief operation, nandun din ako. So, yung tago sa puso mo yung tulong na ibinigay mo sa kanila, na sinuklian nila ng pasalamat. Yung ganun, damang-dama mo doon. So, yun po yung isa sa mga experiences na hindi ko makalimutan. At the same time, yung paghubog ng mga mag-aaral upang maging volunteer, paigdingin pa yung mga pag-volunteer sa Red Cross. Hindi lang ako, kundi yung mga estudyante, mga teachers, na mag-volunteer din sila para mas dumami pa po kami. And at the same time, ang pag-organize ng mga council management training sa division, isa rin po yan sa fulfilling experience na kung saan mahirap siyang i-organize kasi teachers po yan, may kanya-kanya mga schedule, pero na-fulfill po namin yung plano namin, yung project namin na yun. So isa rin po yun sa mga experiences na kung saan masaya dahil marami po akong mga teachers na na-influensyahan. At the same time, pagtanggap ng mga awards kasi si Red Cross, hindi lang po siya basta nag-volunteer ka, ganon, attend ka ng mga activities. So meron din po sila mga programs na kung saan nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng award yung mga volunteer. So isa rin po yung sa mga masayang experience natin bilang RCY advisors. And of course, yung ating blood donation na kung saan nakakatulong tayo
sa mga nangangailangan ng dugo. At higit sa lahat, yung naging nominee kami, yung aming council dati, naging nominee po sa national level. So ang karanasang iyon ay nagpatunay na sa akin na ang pagiging isang Red Cross volunteer ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang misyon na naglalayong makatulong sa mga taong nangangailangan at magbigay ng pag-asa sa mga mag-aaral na matuto ng mga kasanayan katulad ng first aid at mailayo sila sa masamang bisyo at mas mapalawak pa ang kanilang network of friends at magiging mabuting leader in the future. Kasi karamihan po kasi sa mga naging RCY volunteers ko sa school ay nagkakaroon na po sila ngayon ng mga magandang posisyon sa government at doon mismo sa mga trabaho nila. Maayos po ang kanilang mga posisyon. They are able Yun po. to realize their fullest potentials dahil Yes po, na-motivate sila, hindi ba? Oh, yes How po, about yes. Mark? Kasi si Mark ay nasa Ilocos. Totoo ba na kuripot ang mga taga Ilocos? Hindi naman, ano? Siguro yung between Ilocos Sur and Ilocos Norte, iba ang values ng Ilocos Sur, iba ang values ng Ilocos Norte. Ano yung masasabi mo tungkol sa Ilocos Norte? Okay. Natawa ako dun sa kuripot ng mga Ilocano. Pero sa totoo lang, hindi po. Napaka po namin. Yes, thrifty po kami sa aming mga sarili, but marunong po kaming kumbaga, mag-welcome ng mga bisita. Talagang binibigay lahat ng aming makakaya. Ano yung mga hindi ko makakalimutang experience sa Red Cross? Actually po, napakarami. Kasi nga, sa Red Cross, ang dami kong mga first time. Una, eto, medyo dramatic siguro, but eto yung hindi ko makakalimutan nung unang beses akong nasama sa relief operations during typhoon, I guess. Yeah. Bit ko po nun yung karton ng mga biskwit, yung mga pack biscuits na before, and nung paubos na, may matandang babae na lumapit sa akin, and then medyo mararamdaman mo talaga na she's so down, and sa boses niya, kumbaga sa Ilocano, barok, dawatik man lang, deta kartunin, kumbaga hinihingi niya yung karton na pinaglagayan namin ng biskwit. And doon na-touch ako, parang yung karton napakalaking bagay na doon sa kanya, napakalaking bagay na sa kanya. Parang sa akin noon, that time, karton lang to, pero doon sa matanda na yun, parang it's a big thing. So since then, ito pala yung pakiramdam na nakakatulong ka sa iba. Yun po yung rason kung bakit nagtagal ako sa Red Cross. I want to experience the same feelings kapag may mga ganong disaster man po. Secondly, first time ko ring sumakay sa ambulansya because of Red Cross. Nung bata ko, takot ako sa ambulansya. Kumbaga, ang daming mga wrong connotations when we talk about ambulance. Para sa akin po, kapag sinabi ambulansya, disgrasya, nakakatakot, parang ganon. But I was able to conquer that fear since na-involved na po ako sa disaster response. Talagang no choice kundi sumakay rin ng ambulance. Nag-undergo ako ng training ng first aid, ambulance rescue operation. So, naranasan ko. Finally, nalabanan ko yung fear ko sa pagsakay ng ambulance. And lately lang, ang hindi ko talaga makakalimutan ay during the COVID era. Period. The COVID period. Talagang I volunteered my time. Kasi nga, nakakabagot. Aminin man natin, nakakabagot during COVID era. Kung mag-i-stay lang ako sa bahay, parang wala akong magagawa. So I choose to volunteer myself doon sa office. And talagang sa daan makikita mo walang tao, walang sasakyan. Nandun kami sa gitna ng nandun kami sa daan, kami lang, mga ambulance sumatakbo from left to right, nagbibigay ng mga alcohol sa mga frontliners, even mga police lang dyan, yung mga, ang tawag doon, mga traffic enforcers, talagang nag-aabot kami sa kanila ng kahit anumang bagay na makakatulong sa kanila against COVID-19. So yung experience ko po during that time, talagang hindi ko po siya makakalimutan. Actually, ang dami-dami kong experiences sa Red Cross na hindi ko po makakalimutan. Wow. Si naman, Michelle. Sa naman, sa Iligan naman, ito yung talagang lugar na I'm proud na nakarating ako na doon, sa Iligan. Go ahead, Michelle.
Ano naman ang experience mo at anong pag nakakatulong ka sa mga tao? Go ahead, Michelle. Unforgettable experience ko po is during the time sa Ondoy. So, we as RCY, nag-raise funds kami using yung coin box. So, pumunta kami sa isang market, Gov. So, may lumapit sa amin na badyaw. So, lumapit kami sa mga stores doon. So, walang nagbibigay sa amin ng pera. So, may lumapit sa amin na badyaw and then she is asking for a money. Tapos parang pinagtawanan siya sa likod and then sabi sa kanya na, uy, wag kang lumapit dyan, humihingi din sila ng pera for yung mga victim sa Undoy. So, umalis yung badyaw sa doon sa market. And then, while walking, nag-continue kami sa mga tindahan. So, after, bumalik siya sa amin and then, binigyan niya kami ng 1 peso coin. So, hinulog niya dun sa can. And so, yung mga nagtatawanan, parang na-stand sila during that time. So, dun, isa yun sa napaka-unforgettable experience ko as RCY volunteer. So, parang yung heart ko talaga dun is sobrang saya. And then, though hindi kami nagkakaintindihan because my language, iba yung language nila, still, when it comes to helping other people, wala palang anything na barrier. Basta sa pagtulong. So, yun po yung isang unforgettable experience ko. Early in 2006 to 2009, when I was Secretary General, doon nagsimula yung kantang always first, always ready, always there. Ano ang translation? Of course, sa Muslim population, ano yung translation nyo ng always ready, always first, always ready, always there? Can you translate that in, and I will also ask the translation in Ilocano. Now I will ask from Iligan. Quezon City, madali. Tagalog lang in Quezon City. Sige, sa Iligan muna and then I'll ask sa Ilocos. Always first, nag-una. Always, nag-una. Always first, nag-una, always ready. And always there. Andyan. Andam, and then always there. Pirmi. So, ulitin mo yung translation. Nag-una. Always ready. Always first, always ready. Andam, and ready. Nagandam, at saka pirmi. Okay. Sige. Balik tayo kay Mark Dave, ha? Kasi tatanungin naman natin sa Ilocos. Ano yung always first, always ready, always there? Medyo natawa ako kasi mababaw lang yung Ilocano ko, but nonetheless susubukan ko pa rin po, ano. You try. Yes po. Always first, kinanayon nga umununa. Always ready, kinanayon nga nakasagana. And always there, kinanayon nga adda dita. Medyo mahaba, ano? Mahaba yung salita. Pero ako mismo ay natuto ako ngayon at sasabihin ko kay Edison na isulat yung sinabi because I'd like to use that when I go to Ilocos and when I go to Iligan. Sa Quezon City hindi bali na kasi alam na ng Quezon City So, alam mo, naglampas na ako sa half an hour. Magbe-break muna tayo, Edison. Yes po. Opo, magkakaroon muna tayo ng maikling commercial break at tayo magbabalik sa mga ilang paalala. Diyan lang po kayo sa Zoom link at magbabalik po tayo. Ngayong Oktubre 1 hanggang 8, kilalanin natin ang mga tatakbo sa iba't ibang posisyon sa May 2025 elections. Tatanggap na ang Commission on Elections ng Certificates of Candidacy ng mga kakandidato sa eleksyon sa Mayo. Tumutok sa Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas at sa aming social media pages para sa mga detalye. The filing of Certificates of Candidacy, the Radyo Pilipinas coverage. Sa bawat tatak ng stars sa kamay ng bata, bagong kaalaman ang inyong ibinigay.
Bawat proyekto at exam na kanilang naipasa, ito'y bunga ng itinuro ninyong pagsisikap at pagtsatsaga. Sa bawat iyak na kasunod ng mababang grado, kayo ang kanilang gabay para huwag sumuko. Higit pa sa mga natutunan sa libro at markang natamo, kayo ang humuhubog sa pagkatao at kinabukasan ng ating kabataan. Ngayong National Teachers Month, we celebrate your dedication, passion, and hard work. Thank you at pagpupugay sa lahat ng teachers and educators. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Siyempre, ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa mga guro dahil siyempre, kwento ng mga gurong volunteer ng Red Cross dahil pinagdiriwang natin ngayong buwan September, National Teachers Month. At siyempre, bago tayo magpatuloy, meron lang tayong ipapaalala dito. Kamakailan tayo ay nagkaroon o nag-receive ang Red Cross ng karagdagang ambulansya mula ito sa Unilab. Ito po ay tinurn over ang brand new ambulance sa Red Cross sa National Headquarters at ito po ay nakuha ng Rizal Chapter noong kamakailan sa ating Mandaluyong office. Tapos ang new ambulance unit is the second ambulance donated by Unilab to Philippine Red Cross. This was the first unit was turned over in 2013. It is an addition to PRC's 178 ambulances. Yan po So congratulations sa mga taga Rizal Chapter sa pangunguna yan ng kanilang chapter administrator si Sir Robert Dacles. Okay, Gob Cora, magbabalik po tayo. Yes, thank you. Kasi this portion, yung patapos na tayo, let us talk about Perlina, let's talk about Mark, let's talk also about Michelle. Kasi it's date we're talking about. Ang unang tanong natin, saan sila pinanganak, sino mga magulang nila, because it is our way of thanking them for their engagement with the Red Cross. Taga saan sila, magulang nila, anong pinag-aralan nila, and then final words natin, nais mo ba ipagpatuloy yung pagiging attached to Philippine Red Cross? At ano yung mga challenges na hirap? First, your background. Let us thank your parents that is why there is a Perlina, there's a Mark, and there's Michelle. Bigay mo ang pangalan ng mga parents mo, taga saan sila, at ano ang napag-aralan mo. Go ahead, Perlina, start with you. Okay, so ako po si Perlina Almase. Ako po ay taga Hingog City, Misamis Oriental, from Mindanao po yan. No? And then, nag-aral po ako sa Iligan City, Mindanao State University. And then, na-employed po ako dito sa Quezon City and I graduated my doctorate degree here in Quezon City na rin. So, my parent is Lolita Sala. Wala na pa akong father. Then, I'm living here in Quezon City for good with my family. I have 2 kids, Jester A. Saninya. Then, How long have you currently been employed in with Quezon po, City Red Cross? Gano'ng katagal ka na? since 2005 po, ma'am. That's quite I've been a volunteer of Philippine Red Cross since 2005. Yeah. So with Ma'am Janice Adolfo, our CA, very supportive CA. Yun. So, employed po ako sa SDO Quezon City. So, nais ko pong pasalamatan si Dr. Carlin Sidilia, our SDS. Dahil napaka-supportive din po niya sa amin sa mga gawaing Red Cross. Yun po. So, doon po tayo sa challenges, no? Yung tanong niyo po kanina, ma'am, about challenges for being an RCY. So, marami pong mga pagsubok para maitayo o mai-sustain mo yung council mo. Unang-una na doon yung time, dahil hindi lahat ng mga oras o araw ay hawak natin o pwede natin i-organize yung mga activities natin dahil meron din pong mga activities si DepEd naka-align doon sa academic year nila. So, singit-singit lang po kami. Kaya minsan, nakakasabay, minsan merong mga event na napopostpone, pero sinisikap din po namin na mai-post through po yun. And at the same time, yung mga
magulang natin na kung saan na hinahanap din po yung mga anak nila. Pero pag alam naman nila na nasa RCY, wala na, kampante na sila kahit na kinabukasan na uuwi kasi minsan may mga activities kami, lalong-lalo na sa chapter na kailangan talaga na pang 1 week or 3 days na na event. So, sila basta kasama ko, ay kampante na po yung mga magulang nila. So, yun lang naman po ang mga challenges na so far na-encounter ko kasi mga mababait naman po at supportive yung aming mga administrator Yes. pagdating sa Red Cross. Okay, Okay, ma'am. let's go to Mark. Talk about Yes, your parents. Let's honor them. Okay po. Again, I am Mr. Martin and Felipe. I am from Barangay 5, Ablan Avenue, Ilocos City, Ilocos Norte. And I graduated at Mariano Marcos State University and currently employed dito sa Ilocos Norte Ilocos Norte College of Arts and Trades. And I would like to greet our school head, Sir Jerry Vicarion. Thank you for supporting the RCY activities po. Lately lang, last Friday, katatapos lang po namin yung blood donation among our senior high school students. Thank you, Sir Jerry. And of course, the Red Cross Ilocos Norte Chapter Administrator, Ma'am Edna. Since nung pumasok po ako sa Red Cross, way back my high school days, talagang very supportive po siya sa mga activities and hindi po niya ako nakakalimutan na i-involve din sa mga activities na kailangan din paano yung servisyo po namin. And of course, sa aming RCY Chapter Service Representative, Ma'am Anita Nicolas, who has been my mother figure for how many years now? Nasabi ko my mother figure because I actually lumaki ako na walang mother figure. I was not able to meet my mom personally. And lumaki ako sa piling ng aking tatay. Thank you, Daddy. Ang tawag ko sa kanya, Daddy Alberto Felipe. Napaka-supportive po siya pagdating sa mga activities po ng Red Cross. Hindi na siya nag-question kapag sinabi kong nasa Red Cross ako. Ang galing. Parang ganun po. And ito, I just want to share, because of Red Cross, I was able to admit the reality that naging denial kasi ako na kumbaga, I have this feeling na medyo revengeful. I mean, nagre-rebelde kasi nga lumaki ako na hindi ko nakilala ang nanay ko. Parang ganoon, something like this and like that. And then there is this activity sa Red Cross na self-awareness. And then since bilang isa sa mga facilitator and trainer sometimes, parang aware ba ako sa sarili ko? Bakit parang dinedeny ko pa rin sa sarili ko na hindi ko kailangan yung nanay ko, hindi ko siya kailangan makita. But sa tulong ng Red Cross, inadmit ko yung katotohanan na okay, someday makikilala ko rin ang aking nanay. But then, 2018, I find out na she passed away way back 2009 pa pala noon, no? So it's kinda sad pero natanggap ko na, kumbaga hindi na siya ganun kabigat kasi nga napakalaki yung naitulong sa akin ng Red Cross na kilalanin yung aking sarili, na tanggapin kung ano yung mga challenges na meron po tayo. And kumbaga yung mga kasama ko sa Red Cross, yung mga barkada ko sa Red Cross, Ma'am Anita Nicolas, palagi kasi namin pinag-usapan tungkol sa kumusta ka bilang isang estudyante, kumusta ka bilang isang advisor, kumusta ka bilang isang anak na hindi pa nakikilala ang kanyang nanay. Up until nung laman niya ng patay na pala ang aking nanay, so kinumfort pa rin ako ni Ma'am Anita Nicolas. So hindi siya ganun kabigat na baga sa akin. And ayun, mga challenges po sa RCY, I mean, marami actually I was elected as the chapter Youth Council President when I was in college. Ako yung naging presidente, but prior to that, I was elected Vice President and then mga committee chair. Nung medyo nasa kasagsagan na ako ng aking kolehiyo, nung patapos na ako ng aking college, doon nagkaroon po kami ng conflict between the RCY and my education. Kasi nga, I was even questioned by Ma'am Anita, our chapter service representative, na parang hindi mo na nagagampanan yung tungkulin mo bilang RCY
President. president, parang ganun, ano. So sabi ko, I need to focus on my education. I need to graduate. Yes. So parang nagkaroon kami ng konting clash between my CSR. But nonetheless, naintindihan pa rin naman niya kasi nga personally, I need to grow. I need to grow. And then luckily, I was able to pass my board Course. exam. Yes po, the course and then the board exam. After passing the board exam, immediately naging RCY advisor din ako agad. Kumbaga, hindi pa rin ako nawala sa Red Cross despite the clash that we had with Ma'am Anita. So still, nag-render pa rin ako ng service sa kanila. Naging active RCY advisor pa rin naman ako when I was 19 years old, parang ganun, 19, 20 years old, hanggang sa na-elect na po ako bilang Advisors League President Yeah, President. since 2018 and then re-elected na naman noong 2022. Kaya hanggang ngayon po Nandiyan ka ay pa rin. yes po, nasa Red Cross pa rin po ako, no? And the challenge is how am I going to leave Red Cross actually? Ano, parang paano ko maiwan ang Red Cross? Parang naging bahagi na ng Red Cross yung buhay ko, parang ganon. Yeah, Nasa Red Cross na ako But for you can be an influencer. Makaka-influence ka. Because Yes, po. in a sense, you're a role model. Di ba? Pag nakita lang, tunon-tuno, ano ka, gwapo ka pa. So, ibig sabihin, mas mukha kang artista. Makaka-influence ka talaga. No? Anyway, sige, moving on kasi there's very little time. I'll ask Michelle Emmy Vanguardia, as chapter service representative, anong gusto mo bang ipagpatuloy, pagbo-volunteer, at ano yung challenges? The ball is in your court. Go ahead. Okay, so again, mine hapon. So, I'm Emmy. So, my father is Ruben and my mother is Alida. So, I graduated at Adventist Medical Center College and I'm a registered nurse po. So, challenges is same with Ma'am Perlina, time na binibigay ng volunteers because yun nga, may schools din sila, may ibang schedule din sila sa academics nila. And also, other na challenges is managing other Red Cross youth po. So, yun, yung mga challenges sa CSR RCY. Alam mo, finally, ang palagi nating yun nasabi nyo na yung mga challenges, no? At natanong ko na rin kung ano yung di malilimutang experience. At saka, I guess the challenge is, do you still want to continue what you're trying to do now? Pagiging isang volunteer ng Philippine Red Cross? Kasi baka dumating ang pagkakataon na you face a challenge, say, ay, ayoko na. Why will you continue and why will you not continue? Siguro that's the last question that will challenge you to think clearly, bakit ka mag-i-stay at hindi ka aalis? Perlina, I'm back to you. Perlina Almase. Yan, so sa akin po, nais ko pong ipagpatuloy yung pag-volunteer ko sa Red Cross kasi parang nakasirculate na si Red Cross sa dugo ko kasi matagal na talaga ako nag-volunteer dyan. Saka every time na may mga activities sa Red Cross, talagang sumasali ako kahit anong mangyari. I-cancel ko na yung lahat ng mga iba pang appointment ko basta priority ko sa Red Yun. Cross. No? So nais ko ipagpatuloy ang pagiging Red Cross volunteer kahit na ako ay mag-retired na bilang guro. Dahil ito po isang pagkakataon na makatulong sa iba, mas matuto pa sa mga bagong kasanayan dahil alam naman natin na may mga pagbabago sa lahat ng bagay. Every now and then, nagbabago yan. So bilang guro, being a Red Cross Youth Advisor volunteer, one of the most rewarding experiences in my life is its privilege to be able to help others in times of need. So, ngayon pa lang po, maraming salamat Philippine Red Cross for letting me share my story. Huwag po tayong tumigil sa paggawa ng tama, lalo na sa pagtulong sa kapwa. Sabi nga, volunteering with the Red Cross is more than just a job. It's a way of life. It's making a difference to one person, to one family, and to one community. Kaya ngayon pa lang po, kahit anong mangyari, ay tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-volunteer ng Red Cross. Dahil mahal na mahal po natin ang Red Cross.
At ganoon din po sila sa mga volunteers. Hindi po nila tayo pinabayaan, lalong-lalo na sa meetings at iba pang mga bagay na kailangan nating matutunan para mas mapalago pa natin ang ating mga sarili bilang volunteer. So, yun lang po. Magandang hapon po muli sa lahat. Maraming salamat po. At kinakamusta ka ni Ma'am Janice? Chapter chairman ninyo, what you are saying. Ayan, si Gov Isla. Sige, si Mark naman, do you feel you have left a mark with your chapter in Ilocos Norte? Pangalan mo kasi Mark eh. Have you left a mark with Ilocos Norte? Parang napaka self-brag naman kasi yung sasabihin kong parang ano po. But anyway, I just want to share last 2023, I was awarded kumbaga, anong tawag doon? One of the outstanding volunteers na naman po sa Wow. O yung pala, you've made the mark. Tama naman pala yung tanong ko. Oh. Go Yes. ahead. To answer the question, mananatili ba ako sa Red Cross despite of this, the profession I have? Yes po, ano? Sa Red Cross, napakalaking, daming naitulong po sa akin ng Red Cross personally, professionally, ang dami-dami. So, tayo po ay nasa anong tawag doon, economical status po natin, hindi naman po tayo mayaman, pero kahit papano, in my simplest way, nakakatulong po ako sa ating community, sa aming paaralan, sa mga estudyante, sa pamamagitan pa rin po naman ng Red Cross. And ayun, hindi ko masasabi kung hanggang kailan ako sa Red Cross, but ang alam ko lang kung kailangan ako ng Red Cross, nandito You're at there. nandito pa rin. Yes po, nandito at nandito pa rin po. Till the last breath of your life ba yan, sir? Till the last Sige, breath. si Michelle na. Okay. Go ahead, Michelle. For me naman po, half of my life is with Red Cross. So as long as kakayanin and wanted po ng mga youth to be matulungan sila, and I will sa Red Cross magpatuloy po sa ginagawa in molding mga other Red Cross youth volunteers. Wow, I think this has been a wow afternoon for me, meeting you and hopefully meeting you also in person when I visit, Yes. even when I will visit your chapters. And of course, sana may kwento nyo yung experience nyo in this interview and tell the others na who feel they can make a contribution to also attend, to watch the program and make a contribution. Edison, okay na tayo? Bye-bye na tayo? Opo. Hinginan po natin kayo ng final message, ma'am, at wala na tayong oras eh. So, it's... Well, ang final message yun lang, interviewing these volunteers, magagawa natin lahat ng bagay if we are not afraid, if we are strong and capable of reaching out to the poorest of the poor, to the most marginalized, disadvantaged group. Maraming salamat for this afternoon's episode of Kalinga mula sa Red Cross. Thank you one and all. Ayan, at yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas. Ngayong pong ika-29 ng Setyembre, taong 2024. At syempre ang ating talakayan ngayon in celebration of the National Teachers Month, kwento ng mga gurong volunteer ng Red Cross. Syempre, ang mga kasama natin, Ma'am Perlina Almase, si Sir Mark Dave Felipe, at si Miss Michelle Emmy Vanguardia ng mga guro po, at ang ating host din, si Gov Cora, ay isang guro din po yan. Okay, at susunod na po na ang ating pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. Kasunod dyan ang programa ni Vance Fernandez, Pulson ng Pilipino. Ito po si Edison Enriquez. 5 minuto bago mag 4:00 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang